Mula po sa pinakakanan o rightmost lane ng isang kalsada sa Imus, Cavite, bigla na lang gumewang pakaliwa ang isang motorcycle rider. Ayun, sumemplang ang rider sa kabilang lane at nahagipo ng kasalubong na delivery van. Mabuti na lamang at hindi po siya nagulungan ng van. Sabi po ng may-ari ng dashcam video, umuulan noon kaya posibleng nadulas ang rider. Hindi na nakuhanan pa sa video kung maayos ang lagay ng rider. Nakikita ng Department of Transportation na mas palalawigin pa ang serbisyo ng bus EDSA Busway. Sinabi po yan ni Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega sa panayam ng unang hirit bilang tugon sa mungkahi ng MMDA na tanggalin na ang EDSA Busway para maibsan ang trapiko. Ayon sa DOTR, pinakamabisang paraan din ng transportasyon sa Metro Manila ang EDSA Bus Carousel. Malaking tulong daw ito sa milyong-milyong pasahero kaya mas mainam na paluwigin ang serbisyo ng busway. Sabi naman ng MMDA, tatanggalin lang ang EDSA Busway hanggat hindi nadaragdagan ang kapasidad ng MRT3. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay po ang isang lalaki sa Santa Barbara, Iloilo matapos pagbabarilin ng dating karelasyon ng kanyang ka-live-in. Sara, ano ang dahilan ng pamamaril? Connie, kawalan ng closure sa pagitan ng sospek at dati niyang karelasyon ang isa sa mga itinuturing na ugat umano ng krimen. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. Walong tama ng bala ang kumitil sa buhay ni alias Nono sa Santa Barbara, Iloilo. Ang itinuturong nasa likod ng krimen, ang dating karelasyon ni alias Maymay, na live-in partner ngayon ng biktima. Kwento ni Maymay, nagkausap pa ang biktima at sospek sa kanilang bahay, pero biglang bumunot ng baril ang sospek at binaril si Nono. Nakuhanan pa ng CCTV camera ang pagtakbo palayo ng biktima. Hindi na nakuhana ng sumunod na tagpo pero naabutan daw ng sospek ang biktima. Muling pinagbabaril bago tumakas. Ayon kay Maymay, sinabihan pa ng kanyang dating karelasyon ang biktima na wala siyang sama ng loob at tanggap niya ang bagong relasyon. Mahalin lang daw at huwag ipagdadamot sa kanya ang mga bata. Pero sabi ng kapatid ng sospek, posibleng nagalit ang sospek dahil wala raw closure ang kaniyang kapatid at si Maymay. Pursigidong pamilya ni Nono na sampahan ng reklamo ang tinutugis pang sospek. Arestadong isang tricycle driver sa Lapu-Lapu, Cebu matapos siyang saksakin ng kaniyang kapwa tricycle driver. Ayon sa isang saksi, nagpambuno dahil sa hindi pagkakaintindihan ng dalawa sa parking area sa Barangay Poblasyon. Hindi raw alam ng saksi kung saan nakakuha ng kutsilyo ang sospek. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa kanyang likuran. Na-recover ang ginamit na kutsilyo sa krimen. Nahaharap sa reklamong frustrated homicide ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Huli ang 24 anyos na lalaking sospek sa entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 10 sa Cagayan de Oro City. Ang sospek, inireklamo ng blackmailing ng dati niyang kasintahan. Base sa investigasyon ng pulisya, nakikipaghiwalay ng biktima sa sospek. Pero dahil ayaw makipaghiwalay ng lalaki, doon na niya ginamit ang mga hubad na larawan ng biktima bilang panakot na ipopost sa social media. Nakumpiska ang cellphone ng sospek. Ayon sa pulisya, aminadong lalaki sa ginawang pananakot sa biktima. Naharap siya sa patong-patong na reklamo. Wala siyang pahayag sa media. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mapibilis na balita tayo sa Negros Occidental. Patay ang isang lalaking 22 anyos matapos barilin habang nakatambay sa basketball court sa Barangay Bagtik sa Silay City. Sa ulo, tinarget ang biktima ng di pa kilalang salarin na mabilis tumakas. Ayon sa pulisya, isa sa mga tinitingnang motibo ang kasong pagnanakaw na dating kinasangkutan ng biktima. Sa San Carlos City naman, patay rin sa pamamaril ang isang lalaking 41 anyos sa Barangay Kudkod. Nagse-cellphone daw ang magsasaka ng lapitan ng mga salarin. May persons of interest na ang pulisya na dati raw nakaalitan ng biktima. Trending once again ang K-pop superstars na Blackpink. Kasunod yan ang inalabas na teaser para sa
Blackpink 2025 World Tour. Wala pang inire-reveal na details tungkol sa tour dates at locations nito. Kaya ang Blinks manifesting na Blackpink in our area. Kasabay ng napipintong tour, busy rin sina Jennie, Jisoo, Lisa at Rosé sa kanilang solo music and acting careers. Sila Lisa usap-usapan online dahil sa newly released teaser ng single niyang Born Again. Featured dyan ang artist na sina Doja Cat at Ray. Si Vice President Sara Duterte ang unang Vice President na na-impeach sa Pilipinas. Balikan po natin ang iba pang mga opisyal ng bansa na humarap sa impeachment sa balitang hatid ni JP Soriano. Isa ito sa mga di malilimutang tagpo ng administrasyon ni Pangulong Joseph Estrada noong taong 2000. On the verified complaint for impeachment against His Excellency President Joseph Ejercito Estrada for alleged bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Ang pagbabasa sa plenaryo ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Estrada, sinubukan pang pigilan ng kanyang mga kaalyado. Mr. Speaker, Section 3, Paragraph 4 of Article 11 of the Constitution of the Philippines and Section 13 of the Rules of Procedures on Impeachment Proceedings, to wit, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed, Mr. Article Speaker, 11 I of the rise to raise a Constitution, point of order. endorsement of the complaint, resolution to the Senate, a verified complaint. Pero nabigo sila. Accordingly, the Secretary General is immediately directed to transmit to the Senate the impeachment complaint constituting the articles of impeachment together with the verified resolution of endorsement. Session is suspended. Dahil dito si Estrada ang naging kauna-unahang pangulo ng bansa na na-impeach. The no votes have it. Hindi man natapos ang kanyang impeachment trial bunsod ng pagsiklab ng EDSA 2 na nagpatalsik sa kanya sa pwesto. Dahil kay Estrada nabuhay sa bokabularyo ng mga Pilipino ang salitang impeachment. Ito yung prosesong nakasaad sa saligang batas para sa pagpapatanggal sa pwesto ng mga Pangulo, Vice-Presidente, mga miyembro ng Korte Suprema at pinuno ng mga Constitutional Commission, gayon din ng Ombudsman. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, unang nasubok yan taong 1949 pa lang nang sampahan ng reklamong impeachment si Noy Pangulong Elpidio Quirino. Taong 1964, naharap din yan si Pangulong Diosdado Macapagal. At noong 1985, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lahat ng reklamong yan nabasura. Nagamit din ang prosesong ito laban kay Pangulong Cory Aquino noong 1988 pero hindi rin nagtagumpay. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sinampahan ng mga magkakasunod na impeachment complaint mula noong 2005 hanggang 2008 pero wala ni isang nagtagumpay. Naharap din dyan sina dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2014 at Rodrigo Duterte noong 2017 pero lahat ay nabasura rin. Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang pagkaka-impeach ngayon ni Vice President Sara Duterte lumikha rin ng kasaysayan dahil siya ang kauna-unahang vice-presidente na na-impeach sa bansa pero hindi siya ang unang vice na naharap sa reklamong impeachment. Si Estrada naharap na rin dito noong panahong vice siya noong 1994. Gayon din si Noy Vice President Gloria Macapagal Arroyo noong taong 2000. Pawang hindi nagtagumpay ang mga yan. May naghain din ng impeachment complaint kina Vice President Noli De Castro noong 2005 at Leni Robredo noong 2017. Pero walang nag-endorsong mambabatas sa mga ito. Sa kabuuan, 5 opisyal na ng bansa ang na-impeach matapos ang EDSA Revolution. Yan ay sina Pangulong Estrada noong taong 2000, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011, dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017, at ngayon si Vice President Duterte. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Para mas maunawaan ang proseso ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, kumausap po tayo ng eksperto sa batas. Nakasalang si Philippine Bar Association Committee on Public Issues and Public Relations member at Constitutional Law Assistant Professor Paulo Tamase. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga rin ho sa inyo. Ano po ang unang reaksyon ninyo sa mga nangyari kahapon patungkol po dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, sir? Siyempre ho, nakagugulat po yung pagtuloy ng impeachment laban kay Vice President Duterte. Alam po natin na makailang complaint na rin po ang naihain sa Kongreso mga nakaraang buwan. Pero wala po kasing kagalawan doon sa mga complaint na iyon. So nung natuloy siya kahapon, kahit mga abogado po nagulat sa mga nangyari. Pero pa-explica lamang po sa amin itong proseso po ng impeachment. Kasi may mga nagtatanong po na syempre Vice President po siya, ano ho daw mangyayari sa kanyang kumbaga trabaho naman bilang isang bise habang nagsasagawa po ng impeachment trial sa kanya. So kapag impeached po ang isang official, hindi pa ho siya natatanggal sa posisyon. Nabibigyan po siya ng pagkakataon na maghain ng kanyang mga depensa kapag nagkaroon po ng trial sa Senado. So dahil hindi pa naman po na tumutuloy ang trial at hindi pa ho nagdedesisyon ng Senado, ay vice-presidente pa rin po si Vice President Duterte at patuloy lang po ang kanyang mga tungkulin sa gobyerno. I see, okay. At ito hong nag-adjourn nga ho kahapon ng sesyon ng Senado, no? May mga nagsasabi na po pwede hong mag-convene naman agad-agad kung gugustuhin po ng impeachment court ng Senado. Ano ho ang mga pros and cons nito kung sakasakali na sila ho ay magbalik agad sa sesyon before the elections or after? So bilang pananaw ko lang po, no, as an academic, tungkulin po ng Senado na tipon upang pagdesisyonan itong impeachment complaint. Hindi po porket naka-recess ay hindi naman po sila pwede magtipon dahil hindi naman po legislative itong ginagawa ng Senado kung nagtatry sila ng impeachment cases. May pros and cons po pero political po yung pros and cons na iyon. Siyempre meron pong epekto sa nalalapit na halalan at baka na-apektuhan din po ng nalalapit ng halalan yung desisyon ng Senado kung itutuloy po yung impeachment. Okay. At magkaka-eleksyon na nga po, nabanggit ninyo, no, posible hong magbago syempre yung mga kongresistang prosecutor, pati na yung mga senator judge. Ano ho ang mangyayari kung abutin ng pagpapalit po sa pwesto o yung bagong regular session po ng Congress ang impeachment trial, sir? So para po prangka lang po, hindi po kasi malinaw sa batas ngayon kung ano ang mangyayari kung lumampas po yung impeachment sa June 30. Magkaiba po ang pananaw ng mga akademiko. Sa panig ko po, palagay ko po dapat magtapos din po yung trial sa June 30 dahil nag-iiba po ang Kongreso pagdating sa June 30. No? Iba na po ang Senado na uupo. So yung mga pending po na business in the Senate and the House, hindi po yun pwede tumawid ng Kongreso at kasama na rin po doon ng impeachment. Alright, marami pong salamat sa inyo pong mga ibinigay sa aming insights about the impeachment. Thank you. Maraming salamat din. Ayan po naman si Assistant Professor Paulo Tamase ng Philippine Bar Association.